Pinaigting pa ng pamahalaan ng mga hakbang para siguraduhin ang abot kayang pagkain sa kabila ng taas presyo ng mga produktong petrolyo. Bukod sa pagbaba ng presyo ng gulay sa merkado, sinimulan na rin ang pagbibigay ng toll waiver sa DA-accredited trucks para maibsan ang pasanin sa sektor ng transportasyon. Si Elijah Canla sa detalye live. Rise and shine, Elijah. Rise and shine, Audrey. Good news para sa ating mga mamimili dahil bumaba ang ilang mga pangunahing gulay ngayon sa mga pamilihan ngayong linggo. Sa mga lowland vegetables ay bumaba ang presyo ng siling haba ng 77 piso at ang sitaw naman ay nasa 104 na piso na lamang. Mura na rin ang halaga ng native pechay na nasa 73 piso habang ang kalabasa ay mabibili sa 66 na piso kada kilo. Sa kabila nito ay bahagyang pagtaas naman ang presyo ng talong na nasa 74 na piso at kamatis na nasa 61 piso. Hindi rin nagpahuli sa pagbaba ng presyo ang mga gulay mula sa highlands gaya ng bell pepper na nasa 247 piso kada kilo. Ang broccoli at cauliflower ay nagmura rin sa 176 na piso at 125 piso kada kilo. Mas mura na ring mabibili ngayon ang repolyo sa halagang 65 piso at carrots na nasa 157 piso ang kilo. Matapos ang ilang linggong pagtaas ay nagmura na rin ang mga pangunahing rekado gaya ng imported na bawang sa 148 piso. Ang sibuyas na pula ay nasa 78 piso na lamang habang ang luya ay naglalaro sa 158 piso. Ipinaliwanag ng Department of Agriculture o DA na nasa 2 piso hanggang 5 piso ang dinagdag ng transportasyon sa presyo ng produkto. Para mas mapababa pa ang presyong ito ay opisyal nang sinimulan kahapon ang libreng toll fee para sa mga truck na nagbebiyahe ng gulay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay layunin nitong protektahan ang kita ng mga magsasaka laban sa taas presyo ng petrolyo. Sa pagtataya ng kagawaran ay aabot sa 50 milyon hanggang 100 milyong piso ang matitipid na mga accredited trucks sa loob lamang ng isang buwan. Ang hakbang na ito ay direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para siguraduhin na may abot kayang pagkain ang bawat Pilipino. Sa kasalukuyan ay mahigit 1,000 truck na ang nakikinabang sa naturang programa sa buong bansa. Ang mga accredited trucks na ito ay may kakayahang magbiyahe ng hanggang 7 milyong kilo ng agricultural crops kada araw. Audrey, patuloy nga na magsasagawa ng regular na pagsusuri ang ating pamahalaan upang matignan kung dapat bang palawigin ang benepisyong ito. At ito nga ay paraan ng pamahalaan upang hindi masyadong tamaan ng food system ng bansa sa kabila pa rin yan ng tumataas na presyo ng langis. At yan muna ang update mula rito sa Kamuning Market. Balik sa inyo, Audrey. Maraming salamat, Elijah Canla.